Nako po mga kababayan, sikat na abogado, merong malaking pasabog na ikagugulat ng Pilipinas. Ito pala ang plano ng mga kalaban, mga dilawan, pinklawan, bangagan kay BP Sara. Hindi raw papaabutin sa 2028? Nako, magugulat kayo dito mga kababayan. Ito po si Harry Roque na talagang itong sikretong ito classified confidential po ito mga kababayan. Panoorin po natin. Kung mahina ang loob mo, wag mong panoorin ang bidyong ito. Para lang po ito sa mga matitibay ang loob. Sabay-sabay po natin panoorin mga kababayan. Ano kaya ito na ikakagimbal mo pag napanood mo? Ito na po. Sa tuwing panahon ng tag-ulan. Pero bukod pa po kay Meow Meow, meron po akong nakausap. Malapit kay Presidente, malapit na malapit kay House Speaker Martin Romualdez. At ito po ang kauna-unang pagkakataon na naging malinaw sa akin kung ano talaga ang plano ng Marcos Bangag. Alam nyo mo, yung plano naman niya, parang alam na natin. Pero ngayon talaga, dahil super lapit siya, at kaya naman siya nagsalita sa akin dahil hindi na niya maatim, no? At talagang nagnanais na siya na malaman ng taong bayan kung anong plano para ang taong bayan na magsisanti dito sa presidenteng ito, minabuti niya sa akin na talagang sabihin kung ano ang mga plano ng mga bangag. Unang-una, hindi lang po siya mag-i-stay hanggang 2028. Plano po talaga ni Marcos Bangag manatili sa pwesto beyond 2028. Paano nila gagawin yan? Sa pamamagitan pa rin po ng charter change. Totoo po yan. Buhay pa rin ang charter change. Ang gagawin po nila, tatanggalin nila ang term limits at dahil hawak nila ang makina na nagbibilang ng boto, hawak nila ang COMELEC, magkakaroon po talaga yan ng Marcos forever. Hindi po nila planong bumaba sa 2028. Malinaw po yan. So sa mga dilawan, sa mga pulahan na nagsasabi na mas mabuti pang mag-antay ng 2028 kesa tanggalin si Marcos at paupuin si Inday Sara Duterte, I have news for you. Wala po silang planong bumaba sa pwesto. They will stay beyond 2028. Yan pong unang-una. Pangalawa, talaga pong may banta sa buhay ni Inday Sara Duterte. Alam nyo, nagsimula yan, nagsabi daw itong si Marcos Bangag na kapag may nangyari sa kanya, may pinag-utusan na siya. Huwag mong papayagang umupo si Inday Sara Duterte. Ito daw po ay nangyari bago pa magsalita si Inday Sara Duterte nung panahon na nais na dalhin sa Kongreso si Atty. Laika Lopez, no? Na sinabi rin niya na kapag may nangyari kay Inday Sara Duterte, may kinausap na siya na yariin din ang Marcos Jr. Apparently, bago pa yung insidente na yan, alam na nagbili na ang Marcos Jr. Ang sabi niya, kapag may mangyari sa akin, yariin nyo yan dahil hindi yan po pwedeng sumunod sa akin. So talagang BP Sara, mag-ingat ka po. No? Dahil sa tingin ko, ang sabi nila ngayon, bago ng usapan. Maski walang mangyari sa kanya, yayariin at yayariin, papatayin si BP Sara. Yan na po ngayon talaga ang plano. Unang plano, hindi bababa sa 2028. Pangalawa, to get rid, literally, to get rid of Inday Sara Duterte. Kumpirmado po yan. Yan na talaga ang plano nila. At pangatlo, talagang gurgurin ang oposisyon. So, nakikita nyo naman po ang ginawa nila kay Senator Bato. Hindi lang po si Senator Bato talaga ang padadala nila sa dahig. Pati po si Bongo. So, dalawa na yung nawala. So, bukod pa po dyan, nakita nyo naman ang ginagawa nila kay Chis Escudero, kay Joel Villanueva, no? At yung iba pang mga senador na dinadawit ngayon dito sa flood control scam, no? So, ang nakakalungkot nga po, gaya ng sinabi po noong whistleblower na si Zaldico, 54 billion na ang nalamo ng presidente pagdating sa mga kinukurako na infrastructure projects. Bukod pa yan doon sa 100 billion na insertion na hiningi niya. At siyempre, bukod pa yan
dun sa 5 billion na confidential fund na sang-ayon dito sa nakausap ko, pinepera talaga ng Marcos Jr. Totoo po yan. Yung 100 something million, 125 million na confidential fund ni Inday Sara Duterte, wala silang tigil na nagsasabi kinurakot ni Inday Sara Duterte. Pero yung taon-taon po na minimum 5 billion at ngayon, aabot po sa 12 billion ang hinihingi niyang confidential fund. Pinepera po yan. Hindi po yan ginagamit pambili ng impormasyon. Yan po ay pinepera. Hindi pa sapat yung 54 billion at 100 billion na kinukurakot nila sa infra, pati po yung kanilang 5 billion at ngayon 12 billion na confidential fund ay pinepera nila. Binubulsa lang po at wala na po yan. Ang problema po sa confidential fund, wala nga po liquidation. Kaya mga kaibigan, hawak kayo magpapalin lang. Yung 125 million, galing din po yan dyan sa presidente nating Bangag. Ang lupit, mga kababayan. Naku po, delikado pala si Sara dito. Ang sabi ng mga komento, Attorney Roque, ingat po kayo. Keep safe, healthy, God bless po, Attorney Roque. Kasi nga marami silang kaso, gusto nila sila ang maghari sa Pilipinas. Binayaran ng mga men in uniform at masasamang tao para protektahan ang bangag. Naku po. Kaya garapalan na si BBM magnakaw dahil may balak palang manatili sa pwesto. Naku, mga kababayan ko. Napakatinding mga revelation ito ni Harry Roque. And yet, never nilang tinatantanan si Inday Sara Duterte. No? Pero ngayon po, talagang lumalabas po talaga taon-taon. Yung confidential fund po ni Bangag Jr., wala po yung pinagpupuntahan kundi sa kanyang bulsa. At least sa panahon ni Tatay Digong, I can assure you, yung confidential fund, lahat ng namamatay na pulis, lahat ng namamatay na sundalo, yan po ang pinagkukuhanan ni Tatay Digong para sa PGH. Yan din po ang binigay ni Tatay Digong na 100 million a month. No? Galing po talaga sa kanyang confidential fund. Dahil nga po, pag confidential fund, madali ma-release. No? So talaga pong nakikita natin ang pagkakaiba ng dalawa. O ito pang isa. Nagkaroon kasi ako ng broadcast dati na sinasabi ko na itong si Boying Remulla, nung siya ay nagnanais maging ombudsman, pag siya naging ombudsman, po pwedeng maging independyente. Kasi siya talaga ay isang politiko, alam niya ang pulso ng bayan. Pero sabi ng aking informante, huwag ka nang umasa. Kasi ang sabi ng informante ko, itong si Boying Remulla pa ang siyang nangako kay Marcos Jr. na kung siya ay maging ombudsman, ipakukulong talaga niya si Sara Duterte. So nagkamali po ako. Ang sabi ko kasi, baka naman magaling ang pulso niya bilang isang matagal ng politiko at alam niya na kapag binira niya ang Duterte ngayon, lalo siyang mapapabilis ang proseso na matanggal ang Marcos Jr. at pag nangyari yan, tanggal siya, sibak din siya, impeach din siya as ombudsman. I take it back. Ang sabi ng informante, talagang binigay kay Boying Remulla ang ombudsman dahil sa pangako na ipakukulong niya si Inday Sara Duterte. Ang sabi ko nga, imposible ata yan kasi meron naman tayong saligang batas na nagsasabi na talagang yung mga impeachable officers gaya ng Vice President, gaya rin ng Presidente, yung mga Supreme Court Justices, mga chairman at saka mga miyembro ng Constitutional Committee, hindi sila po pwedeng makasuhan dahil ang tanging pamamaraan na sila'y matanggal sa pwesto ay sa pamamagitan ng impeachment. At kapag sila ay nakasuhan ng kasong kriminal na mayroong parusa na pagkakatanggal sa pwesto, yan ang dahilan kaya hindi sila po pwedeng makasuhan. Pero ang sabi nitong informante ko, positibo ibinigay ang ombudsman dahil ipakukulong si Inday Sara Duterte. At ngayon naman po, naririnig ninyo na yung mga komunista dyan, no, yung mga terorista dyan, naghahanda na raw ng panibagong impeachment complaint dahil ngayon ay Disyembre na at ang Pebrero ay pwede na sila maghain muli ng impeachment complaint. Pero ang aking tingin po ay talagang nagkausap-usap na yan habang hawak pa nila ang budget sa first quarter ng taon ito, talagang pipilitin na naman nila na kunin ang mga pirma ng mga congressman nang sa ganun, ma-impeach na talaga once and for all itong si Inday Sara Duterte at malitis sa Senado. At kung titingnan nyo naman ngayon sa Senado, siyempre, takot na takot ang mga senador ngayon. Dahil sila ang pinapanakip butas dito sa mga ninanakaw na flood control funds at iba pang mga pondo ng DPWH.
In fact, yan nga po ang script talaga. Ang script, ibato ang sisi sa mga senador, lalong-lalo na kay Chis Escudero. Sino ba naman maniniwala niya, no? Pero ganyan po talaga ang script nila, na si Chis Escudero raw talaga ang nasa likod ng lahat ng kababalaghan na nakita natin sa ating pangtaunang budget. Gayong alam natin na lahat pala ito ay utos talaga ni Marcos Jr. Isa pa nga pala po kinumpirma ng aking source na talaga namang pong Marcos mismo ang nasa likod ng pangingidnap kay Tatay Digong. In fact, ang sabi sa akin is habang nangyayari yung ganapan sa Villamor nung araw na kinidnap si Tatay Digong, ang talagang nagsusupervise walang iba kung hindi si Bangag. Ako'y nagulat kasi akala ko hay-hay na lang siya, wala na siya ibang magawa at lahat ay inuutos na lang niya kay Lisa. Pero ang katunayan po pala, hands-on talaga si Marcos Jr. pagdating sa pangungurakot sa pondo ng DPWH at yung paggasta ng kanyang confidential fund. At ito po ay sinabi ng isang malapit na tao sa kanya. At pangalawa, pati doon sa pangingitnap kay Tatay Digong, bagamat talaga alam natin na sinungaling siya, nagsasabing hindi siya makipagtulungan, pati pala yung detalye ng pagkidnap, pagsakay kay Tatay Digong sa eroplanong yan, ay si Marcos Jr. ang talagang nagsusupervise ng full implementation. Ayan, mga kababayan, napakatindi ng mga revelasyon ni Harry Roque. Naku po. Magandang gabi, Attorney Roque. Ingat po kayo. Wala na kinabukasan, mga taong bayan sa gobyerno. Naku po, mga kababayan ko. Salamat, sir, at nalaman naming lahat ang mga plano nila para makahanda si Inday Sara. Matindi, mga kababayan. Ingat lagi, sir. Naku po. Nabayaran din ng mga stream media na bumabatikos tulad noon. Nako, mga kababayan ko. Salamat, malinaw ng paliwanag. Nako, mga kababayan. Matindi po itong revelasyon na ito. Target si Marcoleta sa pagpapalit ng Senate. Ano yun? Meron. Target si Marcoleta sa pagpapalit ng Senate leadership. May nasagasaan kaya pinapatalsik agad. Aba. Ganon. Matindi Si Marcoleta papatalsikin. Kaya ba nila yon? Ano yung kalokohan na ito? Ano yun, sila na may-ari ng Pilipinas? O mga kababayan, ano masasabi niyo po dito sa mga revelasyon ni Harry Roque, isang sikat na abogado na talagang balita pinapahuli na rin sa sa Interpol. Kayo na pong humusga. Totoo kaya lahat ng mga revelasyon ni Harry Roque na merong mangyayari kay BP Sara? Totoo rin kaya na ayaw nang bumaba ni BBM sa kanyang pwesto na magiging forever president na siya, parang si Xi Jinping? Parang China na. Aba, ang galing naman niya. So, yan lamang po ang ating bahagi, mga kababayan. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po ng marami. I-comment nyo rin po kung saang lugar po kayo at magre-reply po tayo isa-isa.